So yun, okay KGX, kumusta tayong lahat at subukan muna natin mag-content ng Axie Infinity Coin, pero puntahan muna natin yung TA natin. Ngayong gabi to So far ito yung TA natin Nasa loob tayo ng resistance mga lodi. Okay? So possible gusto niyang i-hit yan. Gusto niyang i-hit yung 49,000 na yan para saan? Para kunin ang 50,000. Yun ang maraming news na ganun, no? Pero tayo lagi yung tatandaan. Ito lang once na mahit ang 49, no? So nasa inyo na yan kung gusto niyo mag-TP agad, no? Or kung gusto niyo kunin yung 50k. Pero tulad ng sinabi ko, pag profit na, dapat pag happy na, take profit na. So makikita nyo dito sa Telegram natin, no? Hindi ako nag-aano dito. Sariling set ng SL boss, so need ng TA. SL 20%. 20% sa akin sa akin. So ayan, sumasagot tayo dyan, no? Kung mapapansin nyo ito, grabe 146 yung ano niya, no? Profit. Tapos meron yan yung nagtanong din na yun. Pakita ko lang yung profit niyan. Laki ng profit nito Ayan, no? So nagtatanong siya, no, kung i-close na ba niya o hindi. Kung ako naman no, i-close ko na yan. Kasi hihintayin ko hindi ako magbabakas sakali na magpa-49, no? So hihintayin ko muna yung 49 bago ako ulit mag-entry, mga idol, no? Syempre sila, money nila, rules nila, no? Pero ako, hindi ako ganun Hindi ako high risk taker na yung TA ko tapos sabay isasagad ko hanggang dulo. Hindi, kasi possible kasi yung rejection, mga lodi, di ba? Possible ang rejection. Parang ito, possible yan, possible pang ma-reject yan, mga lods, no? Yung 48 nga natin ito na-reject to baba bigla, tapos nag-retest pero nakuha naman niya. So far, nandirito siya sa loob. Nandirito tayo sa loob ng resistance natin, mga idol. Possible lumipad or possible bumagsak ulit yan, no? Pag bumaba ng 48,000 yan, for me medyo bababa ng konti yan. Mag-retest ulit yan. Possible pag hindi niya pa rin nakuha yung retest, babagsak siya, no? So pero ito, nandirito tayo sa resistance, medyo safe pa tayo, no? Kanina nasa 48,400 na to. Tama ba? O no? 48,500 o 48,400. So nandiyan na siya kanina, no? Kala ko lilipad na ng 49 kaya napa-video tayo ngayon. So pero yan yung TA natin lagi niyo tatandaan, sa 49,000 ako papasok. Hindi ako papasok diyan, no? Hindi ako papasok ngayon. Hindi ako magbabaka sakali na magpo-49 yan. Okay? So next, may nakita lang ako, no? May nakita lang ako news about dito. Nagbabasa-basa lang ako. Syempre, Axie Infinity fanatic din tayo. Tapos ngayon, merong issue kay Hunter TV Pero technical analysis on a daily and lower time frame, we can say that there's an attempt to find it based at 2.6 or 2.8, but was overwhelmed by seller and now trying to see if we will meet buyer at 2.5 USDT siguro to. Para to sa I think sa RON. Ayan, no? Sa RON token to, no? So, naalala niyo yung video natin about RON token? Meron tayong video about RON token. Kung mapapansin natin, eto, RON token. Yan, yung video na yan, no, mga lodi. Yan, eto, RON token, honest opinion, mga lods, no? Lumipad ang RON token ng 174 nakaraan, no? And then ang dami din nagsabi sa akin na AGX palipad na to hanggang 1,000. Hindi pa. For me hindi pa, no? Hindi lilipad agad ng ganun yan, mga lods, no? For me hindi agad, no? And then sinabi ko diyan na once na malis yan sa Binance, lilipad yan and then magda-drop yan. Ganun na nangyayari, no? Number 1 platform ang Binance, at once na may mag-entry or magkaroon malis sila doon, lilipad talaga dahil ang daming mayayaman doon, daming trader doon, di ba? Pero malaki din yung chance na hindi sila mag-hold. Malaki yung chance na mag-scalping lang sila, and then kapag lumipad yung RON, hindi magbebenta din sila, di ba? Parang nangyari sa SLP, mga lodi, no? Parang ito, tingnan niyo tong Berry, nagkaroon lang ng news na pupunta ng Binance ang Berry, lumipad ang Berry ng 400%. So 8 na lang to kasi ang Berry nag-0.3 na yan So halos 400% na ang tinaas ni Berry token. Kung ikaw bumili ng 0.3, edi 400% na yung kinikita mo ngayon, mga idol. Pero tulad ng sinabi ko, hihintayin natin. Ang crypto kasi mapapansin mo talaga based sa news, di ba? Nakikita niyo ba? No, kahit walang bumibili,
kapag nagkaroon ng news, 'di ba? Parang 'yung nangyari kay Cointelegraph, 'di ba? Nagkaroon ng maling information si Cointelegraph noong nakaraan about sa ETF. 'Di ba? Sinabi nila na na approve na. So, anong nangyari? Lumipad ang Bitcoin, no? Paglipad ng Bitcoin, yung pala hindi, biglang bumagsak mga idol, di ba? And then nung biglaan naman na yung totoo na approve na nga yung spot ETF ng SEC, hindi siya gumalaw agad, di ba? Unti-unting gumalaw. Kasi nga nagkaroon na ng panic doon sa wrong info ng Cointelegraph. So, yun yung explanation natin bakit ang crypto based sa news mga idol, no? So subukan nyo yung mga top influencer tapos yung top news channel na magkaroon ng maling information, lumilipad mga lodi, no? So tapos dito, no? Sabi niya si Charisto sabi niya, dami mo alam, pag di nagbaba yan ng $2, sampalin kita ng mag-asawang sampal. So check natin yung mga comment nila. Uy, si Ron, no? Si Ron, ano to? Nag-iipon talaga to ng Ron, no? Matagal na to kasi dati followers din namin to ni Kuya Jeblo at ano din to, meron ding YouTube channel yan. Tapos, ayan, sabi niya, wait, is that Axie? Mystic Axie? Haha, natawa naman ako dito. Mali ang hula niya. Troll lang naman yan, papasikat for engagement. Hilaw pa TA niyan, 3.4. Hunter TV is gaming is a market genius. He's also multi-billionaire and made it through crypto trading by doing such analysis. Feeling genius yan, lalo na pag nag-bull market na. Dadami pa mga kagaya niya. Feeling genius, no? I will follow because Hunter TV Gaming FUD to sell my 3.6 bearish. Kingi na yan. Ay, sorry. Taong yan, sobrang negative sa buhay. Lahat na lang dinadamay. Yes, please. Okay. Based sa comment naman, no? Syempre, sariling opinion di ba? Sariling comment, mga lodi. Pero syempre, yung sariling opinion din naman natin dito, for me, syempre, once nagbigay ka ng TA at meron naman siyang mga reference, para sa akin, may sarili kang TA, di sarili mo yung TA, di ba? So, kumbaga, learning na lang to sa atin. Kumbaga, isama mo na lang yan. Kung ano yung nabasa mo sa kanya, isama mo na lang sa kaalaman mo, di ba? Parang i-take mo na lang as na natututo ka din kahit papaano. Pero, syempre, kung negative naman yung feedback sa kanya, so, wala naman din tayo magagawa doon. Kasi una, sarili niyang channel yan, panigurado, kaya naman tumaas ang followers niya dahil may sinabing tama yan. Tama, di ba? Si Crypto GBR, ganun din, mga idol, no? 2021, konti lang ang followers ni Crypto GBR, no? 2021. Ako, nawala yung channel ko di ba? 27,000 subscribers ngayon sa YouTube. Kasi puro Axie Infinity, subscribers, no? Kaya lang, nung nawala yung channel ko, gumawa akong bago, so 4,000. So bumalik, I think siguro konti lang yung Axie Infinity doon. So syempre, dami na ring nawala sa Axie, di ba? So 3 million 'yon, di ba? Kita nyo, 3 million ng daily active users. So ito, si Crypto GBR 2021, so ang daming pinayaman noon, no? Ang daming pinayaman, yung mga coin na pinabili niya noon, and then nag-bull run, tapos sabay biglang bumagsak. So na-predict din niya yung sa Bitcoin na bababa, na mga gano'n, di ba? And then nung nakaraan, nagkaroon lang siya ng issue. Ang sabi niya, bago mag 42,000 ng Bitcoin, magti 36,000 muna. Ayun, hindi nag-36, na-bash siya. No, na-bash siya. So, minsan nagkamali, pero sa dami niyang ginawang tama, isang beses lang siya magkamali, na-bash pa siya, di ba? Syempre, sariling analysis tayo dyan, di ba? So, ayan, si Hunter TV din, gano'n. Syempre, may sarili siyang, syempre, ang dami din naman niyang followers at siguro naman may ginawang tama to. Kaya, totally, nagsasabi siya kung ano yung nakikita niya sa market, di ba? Hindi naman dahil sa sinasabi niya magbenta na kayo kasi babagsak yan, di ba? So, nasa inyo naman yan, mga lodi, di ba? So, yun nga lang, sa pool dito yung mga walang alam talaga, mangyayari, matatakot at magbebenta, di ba? Pero ito, katulad nito, ito, yung ganitong comment para sa akin, no? Dami mo alam, pag di bumabaya, sampalin kita ng asong. Para sa akin, ano naman to, no? Kung ikaw professional ka, no? Kung magaling ka, no? Hindi ka na magko-comment ng ganyan. Di ba? Tama ba?
No, kung magaling ka, kung asar ka sa kanya, bakit ka pa magko-comment ng ganito, di ba? So, pangit din, di ba? Kung ikaw ilan ba followers nito? 52. Okay, nasa 52 lang pala 52 followers versus kay Hunter TV na nasa 8,000. Sa YouTube kasi nito, ano to ito, Hunter TV. Pakita natin. Alam ko nasa mas mataas followers sa akin ito dati pa 33. So ako noon nasa 27 na before. So kaya lang nawala yung channel natin. Wawa tayo mga lodi. Kaya sa mga sa mga tropa, sa mga Axie Infinity na dati nating followers, subscribe na ulit kayo no sa channel natin mga lodi. May ginawa din akong tama noon So, pero ito, usapan lang no. Usapang pogi lang no. Respeto. Respect ko si Hunter TV at sa mga analysis niya rin about sa mga tokens, no? Respeto. Yun lang naman ang importante doon Pero yung ito, kung ikaw magaling ka, for me hindi na ako magsasabi ng ganito. Tama, no? So, ano na lang, hindi ko na lang papansinin. Okay? So, ito siguro, itong tao na to, bumili siya ng maraming ron, tapos syempre ina-expect niya na lilipad ng to the moon or to the Mars or to the sun, parang ganun. Magagalit talaga siya kung bumili ka ng mataas tapos sabay biglang sasabihin magto $2, di ba? So, yun yung epekto siguro sa kanila. Pero tulad ng sinabi ko, syempre respetuhan ng mga news, di ba? Kung hindi ka naniniwala, wag, di ba? So, yun lang naman yun. Yun lang yung nakita ko dito. And then, syempre, no? Ron Token, alam niya yan. 11 pesos yan. Sinabi ko, good to buy. No? Sinabi na natin yan kahit dun sa dating channel natin, di ba? Tapos yung itong channel natin ngayon, di ba? Sinabi natin yan. BGB, ganun din, di ba? 6 pesos lang. O ngayon, nasa 34 na. Di ba? Berry Token, wala akong tiwala dito. Sabi ko nga sa inyo na wala akong tiwala dyan. Ayoko yung Berry Token, no? So, SLP, tingnan nyo, 0.18, malapit na silang dalawa, magkalapit na. SLP talaga, yung 1 peso, hindi ko pa nakikita ang 1 peso, mga lodi, no? So, siguro kapag maraming bumili ng SLP na investor, talagang nag-invest ng mga millions of dollars, no? So, yan, pwedeng tumaas yan, lumipad yan, no? Lumipad ang SLP, no? AXS, may tiwala ako ang AXS kasi syempre, main token ng Axie Infinity yan. No? And then syempre Ron Token, future token, no? Ang Ron Token naman kasi is a gas fee. So pwede ka mag-stake, tapos nagagamit mo din sa farming, no? So ang daming pwedeng gamit ng Ron Token, 'di ba? Sabi nga nila future, at alam niyo naman ang Axie Infinity, siya pa rin yung nasa number 1, no? NFT game, at ito yung pinakamataas na sales, no? Sales volume pagdating sa NFT, mga idol, no? Wala pa nakaka-break noon, mga lods, no? So sa mga galit sa akin dyan dahil nag-comment ako dito, no? So, okay lang yun. Tinatanggap natin lahat yun. Pero tulad din sinabi ko, mga idol, sana respetuhan na lang sa sariling opinion ng mga tropa. So, yun. Saludo sa dalawa, no? Pero, good naman to. Pero to, bad para sa akin, no? So, yun. Charis, konting lang. Huwag masyadong magkape. Tapos, mag-diet. Para hindi high blood, okay? So, yun lang sa ngayong KGX at maraming salamat sa mga sumusuporta sa atin, okay? Sa mga gustong pumasok sa BitGet, ito lang no? Ingat lang muna sa Binance, mga idol, okay? Pwede naman sa ibang platform, no? Kahit hindi naman sa BitGet yan, mga lods, no? So, pasok lang kayo sa ating link dyan sa description at meron tayong tutorial dyan sa description natin, okay? Saludo sa lahat KGX, magandang gabi sa inyo lahat. What I give it to some. O nga pala no? Nakasando pala ako ngayon, sorry.